Gentlemen, Chair would like to recognize Senator Gatchalian. Senator Judge Gatchalian. Thank you, Presiding Officer. You may proceed, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Presiding Officer, I was listening intently earlier in the exchanges of our good colleagues. And sa mga nakukuha ko, itong gagawin nating desisyon ay napakahalaga po. Dahil ito po ang magdidikta kung paano po tatakbo itong impeachment proceedings. Kung matutuloy ba, hindi ba matutuloy, o mareremand po. At narinig ko po ang ating kasamahan, si Senator Judge Bato de la Rosa, sa kanyang privilege speech earlier, na meron pong dalawang issue na lumalabas dito po sa impeachment or sa articles of impeachment. Unang-una ay yung articles of impeachment allegedly ay constitutionally infirm. No? Yun po ang aking pagkakaintindi sa kanyang talumpati kanina po. At pangalawa, itong articles of impeachment hindi ho pwedeng tumawid sa 20th Congress. Ginoong Presiding Officer, itong constitutionally infirm ay tingin ko premature para po desisyonan ngayong gabing ito. Dahil hindi pa ho tayo nag-uumpisa sa trial proper. At hindi pa ho natin naririnig yung mga argumento ng prosecutor or ng defense. Ito po ay allegation na personally ako po, hindi ko ho nakikita pa yung dokumento. Hindi ko ho nakikita pa yung mga papeles kung talaga bang constitutionally infirm or hindi ho siya constitutionally infirm. Pangalawa, hindi rin po natin pa naririnig yung argumento ng mga kasamahan ho natin sa House of Representatives. Kung tatanungin ho natin sila, sigurado po ako sasabihin nila na ito ay constitutionally sound. Pero hindi ho natin naririnig po ho yan. Kaya ho, napakahirap po magdesisyon para sa akin ngayong gabing ito dahil ho, hindi ho natin nabibigyan pa ng oportunidad yung prosecution as well as yung defense. Dahil ho, sa tingin ko, ilalabas rin ho ito ng defense team pagdating po sa impeachment trial. So mga kasama, ako nahihirapan po kung gumawa ng desisyon, sa totoo lang, dahil po hindi pa po natin nakikita yung mga dokumento at hindi pa rin ho natin naririnig yung mga argumento. At pangalawa, doon po sa issue ng crossover. Ako po ay sumasang-ayon sa argumento po ng ating ginoong presiding officer kahapon nung binanggit niya yung discussions during the 1987 Constitution. Kunin ko lang po yung aking notes. Kasi nagtatanong rin po ako, bakit ba ho dinisenyo ang Senado na mayroong 12-12? Kasi ho, kung ang Senado ay dapat mag-terminate at the end of every Congress, sama 24-24 po ang elections. 24 senators ang matatapos at 24 senators rin ang ihahalal ng taong bayan. Pero hindi ho ganun ang nakadesenyo ang Senado. Kaya sumasang-ayon po ako sa talumpati ng ating presidente.
So, presiding officer, malinaw na ang intention kaya ginawa pong 12-12. No? Kasi basic ho yan eh. Kung dapat ho tayo ma-terminate katulad po ng lower house, dapat po lahat hinahalal. Pero hindi ho ganun ang disenyo. Ang disenyo po ay 12-12 para po sa mga ganitong sitwasyon na maitatawid po ng impeachment proceedings to the next Congress. At babalik po ako doon sa unang contention, which is the constitutional infirmity ng articles of impeachment. In my opinion, ito po ay premature para po desisyonan ho natin yung gabi. Dapat po marinig ho natin yung argumento ng mga prosecutors pagdating po ng impeachment trial. Dahil dadating ho rin tayo dyan sa impeachment trial. At doon po lalabas itong mga argumentong to at doon ho natin malalaman at maintindihan kung ito po ay constitutionally infirm at kung dapat po i-dismiss o i-remand or kung ano man ang action na gagawin po ng ating impeachment court. So maraming salamat, Presiding Officer. Senator Poe is recognized. Senator Judge Poe is recognized. You may proceed, ma'am. Mr. Presiding Officer, thank you for this opportunity to clarify, for me to clarify certain issues. Let me make it clear that proceeding with this trial should not be construed as a finding of guilt. Ang paglilitis ay hindi hatol na ng pagkakasala. Ngayon po, gaya nga ng sinabi, no, yung mga pinagdedebatihan, yung iba sinasabi, i-remand, ibalik muna sa House. Kasi hindi natin alam, sinabi nila, yung mga papasok na ibang nahalal na congressman, kung ito ba ay kanilang sinusuportahan pa na impeachment. Sa aking pananaw po, ang pinag-uusapan natin dito ay hindi pa muna yung 20th Congress, kundi yung 19th Congress. At ngayon, nag-convene lamang tayo pero hindi pa tayo nag-umpisa ng trial, which is actually what is constitutionally mandated by us, is to be able to conduct the trial of any impeachment that is elevated to the Senate. So, wala po tayong lusot by saying na, hindi, nag-convene na tayo eh. And the decision is, ibalik natin sa House. Gaya nga ng sinabi, ewan ko kung gusto niya pabanggit, remanding it, is it a nice way of saying we are invalidating it? So, ako kasi, yung iniisip ko ganito. Dahil mag-graduate na ako, gusto ko lang masiguro na ginawa ko ang aking mandato. Which is, dahil nga, unfortunately or fortunately, umabot pa rin sa 19th Congress itong impeachment na ito. So nakasaad na kailangan ay ilitis kung ito ba ay makatarungan o hindi.